Nagsimula sa isang humaharot na truck at biglang nagising ang ating bida at nagising ito na tila ba nagulat ito, at tanong nito sa kanya sarili kung ano ang nangyayari. Teka pero sigurado ako nasaksak ako ng balmong, at namatay, at habang tinitignan niya ang kanyang mga kamay at may mga kasamang mga handgal at sabay biglang preno ang truck driver, muntik na itong tumamba, at nagulat ito sa mga nakita niya mga orcs sa kalsada na tila ba ito nagwawala ang mga ito sabi ng truck driver, orcs ahead lahat kayo depesahan nyo ang inyong mga sarili, at lumabas at bumaba ang mga handgal na palingon ang isang orc sa kanila at isa-isa itong sumugod papunta sa mga handgal at ang truck driver nang inag ito sa takot sa mga orcs. Sabi ng isang matandang handgal makinig kayo nasaan na ang mga amo may natitira pa, nasaan na yun at maya-maya ay nakarinig sila ng malalakas na putok ng baril at nagulat ang mga handgal at sabi pa nito sino ang nagpapakawala ng mga putok na iyon at bumagsak ang isa. At habang isa namang orcs ay papasugod pa rin sa ating bida si Woo Jin Kim, sabi pa ng mga handgal tuloy pa rin ang pagpanlapit ng mga orcs sa atin, habang pinapuputukan niya ito ay tumama sa isang ulo ng orcs, at napasigaw na lang ito sa sakit at maya lang ay nalalaglag ang mga bala nito sa sahig. May isang orcs na nakalusot hinampas ang ating bida pero nakatalon ito sa ere bago pa ito tumama sa sahig at pinaputukan nito ang orcs habang nasa ere pa ang ating bida, at pagbaba nito sa sahig ay tumitig agad ito sa nag-iisang orcs na natitira agad itong natakot at tumalikod sa ating bida at agad naman itong pinaputukan at agad itong namatay. Nagulat ang mga handgal sa ginawa ni Woo Jin. Sabi pa ng isang handgal paano niya nagawa lahat ng iyan na siya lang mag-isa at habang tinitignan ito, maging ang kanyang mga kamay, maya-maya lumapit ang isang matandang handgal sabi ng matandang handgal hoy ikaw wala ka na ba sa tamang isip mo, halos mapatay mo kami habang nagagalit ang matandang handgal, hindi ito pinansin ni Wooden at diretso lang lumakad at habang malalim ang kanyang iniisip at sabi pa niya sa kanyang isip totoo ito, habang tinatawag siya ng matandang handgal at sabi pa nito sagutin mo ako. Sagutin mo ako, sigaw pa nito, pagkausap ko anak ko at hindi pinansin ni Woo Jin sinasabi ng matandang handgal at sabi ng mga handgal ano ba bigla nangyari sa kanya, at habang nagpapahinga si Woo Jin ay iniisip niya ang dalawang handgal na nagtraidor sa kanya na si Jun Lee at Shanghai Park, maya-maya may narinig siyang tunog tila ba ito ay nagkikislapan at lumabas ang system at sabi ng system pumasok ka sa player mode. At biglang lumiwanag sabi ng system pumili ka ng mga naliwanagan sabi ni Woo Jin sa kanyang isip na alala ko ito'y araw na naging manglalero ako. Pero ngayon may tatlong option ako sabi ni Woo Jin sandali, lumabas sa system ang Panginoon ng Underworld sabi ng system Panginoon ng Underworld ang liwanag na pwede magbigay ng kapangyarihan sa mga sumpa o lason pati ang kakayahan magbuo ng Dark Army na binubuo ng Dead Monster. Pero gusto ko yun ibang naliwanagan ang Panginoon ng Underworld ng laro ng paborito, at sa paglalarawan ng isang manlalaro ay nabuo ang monopolyo ng mga kapangyarihan nito, at si Johan Jors, kilala din bilang hari ng mga undead. Ang pinakamalakas na manglalaro ay pinanagan ng Diyos at si Sehon Lee ay tinuring na bayani. At habang si Johan Jorg ay isang demonyo, at habang patungo sa system ay nagsalita ito at ako ay gusto ko siyang patayin at pinindot na niya ang Lord of Undead at ngayon ay pinag-aralan ko ito at sinuri ko mabuting lahat ang mga nakitigang liwanag na mayroon kapangyarihan, at sabi pa nito sa kanya sarili magiging demonyo na ako ngayon. At sabay tawa nito na parang bang demonyo habang tinitignan ang larawan ni Sehon Lee sa may liwanag at sa kanyang likuran ang kanyang anino ay hugis demonyo sabi pa ng bida aabangan kita. Ang mga manlalaro nagbuo ng mga guild upang ma-maximize ang kanilang kita. Sa kanila, ang Phoenix Guild ay naging pangalawang sa pinakamakapangyarihan sa Korea, ginamit nila ang anumang paraan na kailangan upang mag-asam ng pera at kapangyarihan. In contrast to the Phoenix Guild's corruption, was the Messiah Guild's righteousness, which shone gloriously. At samantala ang headquarters ng Phoenix Guild ay isa lang ito ang mga termino para sa pagsali ng Phoenix Guild. Sabi pa nito karagdagang nag-aalok kami ng bonus para sa bawat dungeon na clean, at habang tinitignan ito ng ating bida ang mga papel na requirements ng Phoenix Guild, napaisip ito hindi ako makakabili ng mga item na ito sa ganitong bayad, gagawin ko ito ngayon, at sabi pa ng bida at paano mo verify ang aking eligibility ng manlalaro. At sumagot ang handgal na lalaki sabi nito ang manlalaro lang ang makakakita ng kanilang sariling taktika. At habang nagsasalita ito ay may dinukot ito sa damit niya at bigla itong napatawa ng mahina at napangiti ito at sabay lagay nito ng mga talisman sa lamesa at talisman ng mga Lord of the Underworld's exclusive skill, pick one and rip it. Dagdag pa nito kung manlalaro ka talaga at habang nakangisi ito sa ating bida. Gusto ko mapanood at matutunan ang iyong mga kasanayan, at nakatitig lang ang bida sa talisman na nasa lamesa at nagsalita ito ng pabulong hindi ba ito, ang nakakalason na blood skill.
At habang nakatingin lang ang mga mata nito sa lamesa na malalim ang iniisip nito, hindi ko inaasahan na makuha ko ito dito, at naaalala ko ang pagiging isa nakakalitong kasanayan sa counter-attack. Ito ay nagiging dugo ng manlalaro Let Hot Poison. Ang kasanayan mismo ay maaaring simple lang at pero gamitin ito kasama sa Blood Golem. Ang skill na ito ay nagiging may kapangyarihan. At kinuha ng bida ang talisman at sabay sabi nito kukunin ko ito sabay punit nito, at bigla itong umilo ng violet at nag-pop-up system. Tutukan mo ang makamandag na Poisonous Blood skill. Hello guys, kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin po ang notification bell para lagi kayo update tuwing may bago ako video. Like and share nyo na rin. Maraming salamat po.